Oo. Ganun nga yata yung atake nila. So, Phoebus ban, by the way, para din sa Egypt. So, kung ikaw yung Indonesia, parang, ayan na, yung funny. Ibaban kaya Respeto, si Chip respeto. dito? Oo nga, pag ban dito ng Egypt, parang very specific na, okay, next naman na ibaban ng probably ng Indonesia, yung mga chip, ganyan. So, ang daming na-open gawa ng banning nung Egypt. Ganda nung yun nga yung sinabi mo na parang ino-open nila yung mga options dito for their side. Even though mas marami kasi makukuha, yung Indonesia, dalawang makukuha nila. Pero sa sobrang daming open kasi, okay lang. Kasi pagbalik mo sa side mo, may mga matitira pa rin. So, they remove the Matilda, open pa rin naman yung Alpha Suyu trade. Pero ang kinagandahan kasi dito is binigay mo yung chip problem sa Indonesia. If they don't ban it, you take it. If they ban it, you take the Hilda. So, ang pinili ng Indonesia dito, tinanggal nila yung Alpha. Chip is open. Pero ang kasunod ata nito, if mag-chip dito, I think Hilda Eve yung gagawin dito ng Indonesia. Hilda Eve or Hilda Suyu. Or Eve Suyu. Oo, pwede nga pa. Actually, pwede pa magluyi ulit. Okay, Granger. Para yun sa... Kasi parang, parang too early yata yung Granger. Feeling ko lang yan, naka-hover lang yan. Pero decide Ayan, naman Eve Hilda. Okay, basic for Indonesia. Kasi abangan lang nila dito na O kasi wala ka naman kung... Ang ganda ng alpha ban ng Indonesia. Talagang, sige, bigyan mo na yung chip. Kaysa makuha pa sa next 2 picks. Galing. Tapos very straightforward yung answer, Hilda tsaka Eve. Now I think you go Suyu, Aurora, Suyu. Actually, pwede ka nga mag-Sicilian dito kung trip mo lang. Or Suyu, Hylos, Joy. Okay. Hylos? Pang-dive nila sa Pang-dive nila sa Eve. And sila this time around magluluyi. Although parang nasobra na parang nag-double down na sila sa magic damage. Yung Egypt. Overkill, honestly. Overkill yung Louis. Pero I like it for the reason na baka ang gawin dito ng Egypt is i-overload yung gold lane. Kasi yung Hilda for sure, hindi na nila magagalaw yan. Pero kahit saan man magpunta yung Egypt, may access sila sa diversion papunta sa gold lane. So, you're looking at strong gold laners here for Egypt. Maybe yung mga tulad nila Beatrix, Moscow, Bruno, or even the Harit. Kasi yung Harit di-open sa kanila kasi puro magic yung lineup nila. So, Indonesia, kinuha nila yung Harit. They will likely take away the Beatrix para lang siguradong walang pangit na matchup. Kasi yun na lang yung natitira. Hindi na pwede maglunok yung Egypt. Kasi ang daming magic. Sobrang talaga. Not unless talagang gusto ng super early game. Kasi diba pag gusto mo talagang fast game, sige, yung magic damage lahat. Pero if you're up against Indonesia, parang ihirap na i-pull off yung ganong klaseng strategy. So, Indonesia pa rin sila mag-ban dito ng mga XP lane. Pero focus sila sa mga heroes dito ni Speedy. Di na ako magtataka kung Beatrix nga, tsaka even Nathan, yung next na ba. Kaso, ng Indonesia. I would say yung banda ni Ethan, hayaan mo mag-Claude yung Egypt kasi problema nila dito, parang scaling yung heroes nila and hindi good partner kay Chip sa early game. Kumbaga parang walang gustong tumulong kay Chip. So just remove the Bea and then potentially get the jungle fourth. Tapos maganda kasi i-flex yung Hilda hanggang dulo. Actually pwede nga ang mangyari dito. Kapag kinuha na yung jungle ng fourth, yung Hilda baka gawing roam, depende kung anong lalabas na XP side ng Egypt. Okay, tinanggal yung Bruno. So yung hinahanap nating option kanina. Pero pag itong Egypt na trap, kunwari pinili nila Hylos, baka mag-CC yung Indonesia last pick. So maybe something like Ling, Haya, Nolan, tapos Chip last pick. Ay, CC last pick. Oo nga CC last pick if ever. Parang naiisip ko dito, ano ba yung mga... Pwede kasi sila manglagay din ng hero sa gold lane nila na parang pambaliw lang. Taga-push lang. Kasi meron silang Louis chip Freya. Diba? Freya, so parang, sige. Actually, yung mga one-trick strategies na parang super lason lang talaga na kung makakalaban mo sa RG, oh my God, may ganun palang strategy. Pero kali na maban dito ng Egypt. Pwede kayo mag-Hylos dito yung Indo. Kasi parang masarap ibigay yung Hylos Parang pwede mong i-trap yung Egypt. Okay? That works against the Joy. Yan ang pinaka-ultimate counter versus the Joy.
kasi yan ang pinaka-ayaw niyang kalaban na hero sa game ngayon. Goes directly against kung ano bang gustong gawin ng Joy, pero may Akai XP potential dito yung Egypt. There you go. And then most Ayan na. likely, baka mag-Beatrix. Ay, maganda din yung lineup ng ano. Oo. Magpapurify dito definitely yung Luyi. Oo, kasi if not, medyo wala. Didikitan na siya dito nung ano, nung Tigre. Kaso paano si Speedy? Purify Marksman. Ano pa bang okay. Irithel? Magandang purify na marksman. Could be Irithel, actually. Pwede niyang medyo slow down siya, yes, ng real world. Pero pwede niya kasing daanan lang. Baka mag-Claude dito yung Egypt. Parang wala silang option. Just for the sake of na may purify. So Akai, Claude, and then ang mangyayari dito, baka mag-Nolan. Mag-Nolan na lang si si Albert or Hayabusa. Kaso, Nolan parang nakikita ko Haya. dito, tama ba? Correct mo nga ako, Nightmate. Pero nakikita ko dito sa sa Egypt, parang kulang sila sa damage early game. Tama ba ako? Kulang sobra. Kulang. Ano to? Very similar storyline to nung laban nung sino nga ulit yun? Ano nga yung first match natin? Guam tsaka Guam Indo. Tama ba? Or kanina? Indo tsaka Morocco. Indo Morocco ng game number 1. Yeah. It's very similar. Tingnan natin kasi mag-join. ay oo nga. Parang inaantayin pa kasi nila yung specific timers of this heroes. Actually, hindi na sila nakadepende sa timers. Nakadepende pa yun kung gaano ka-aggressive yung kanilang kalaban pagdating sa jungle nila. Ay, oo nga pala. Eto na guys, tingnan natin kung sino ang magwawagi para sa ating serye. Is it gonna be Indonesia that will move forward sa IESF 2024 o ipupuwersa ng Egypt na pahabain ang kanilang buhay as we head on to game number 2. Diretso lang sila kay Boyo. Ginamit yung Sacred Hammer para mag-zone out. At kasi Kuya KG yata ang mabibigyan agad. So delayed na agad yung jungle ng Egypt. Hindi na Lumain. Alam mo, sa totoo lang, medyo okay lang itong ginawa ni Luke kahit di siya magpa-XP kasi sabihin natin nawawalan ng XP yung Hilda, wala rin namang XP yung jungle. And ang nakakatakot kasi dito, mamaya mag-i-invite yung Suyo. So siya, mawawalan siya ng XP for the first few seconds of the game. Pero yung Joy, tuloy-tuloy yan kasi pag-titripan siya ni Albert. Oo, kaya nga second skill din na talaga agad yung kinuha ni Kiboy. Tsaka kaya sinamahan din para alam mong delayed agad. Kahit hindi din sila makakuha ng kill, basta pupunta sa ibang lane. Ayan, medyo sira ang pattern dito ng Egypt in terms of rotation. All lanes pala. All lanes pala, Nightmid. Kasi kung meron ka Tigreal, meron pang Hilda. Yup. Talagang susundan lang magdamag. Itong Joy ni Kenji, naparete siya para sa orange buff. So, wala rin mang HP actually, si Kiboy at si Luke kasi sumama din naman si Alpha para tulungan yung Joy. Pero again, super slow down dito yung farming speed ni Kenji. Pero muntik mamatay si Luke Oo, ginamitan na ng flicker ni Alpha. Sakto din nagka-passive dahil doon sa may bush and CW sa may top lane ay tinatry na i-zone out ng dalawang players ng Egypt. So, slower start for both teams as compared to our game number 1. Pero, pipilitin ni Kenji and some of the players of Egypt na mag-contest yata. Pero, apat na players ng Indonesia nakapwesto agad. We have rearward manipulation ng Kenji's gonna be down first blood para din kay Sans. Kamuntikan na rin si Amaro and the Alpha ang kanina makakasalubong. Habang si Kiboy ay may ipit nila, napagandang heavy spin. Jockey with a kill. At taas sa mga players dito ng Egypt sa may gitna. Makakapatay si Luke against Alpo. Uy, buhay pa rin! Buhay pa rin yung Hilda. Napakakulo talaga ng isang Hilda and Indonesia. Malaki yung nakuha nilang gold swing after the third take and masarap doon na wala pa yung atensyon. Mula doon sa Harit, ang daming battle spell na binurn dito ng Egypt. Napakakunat ng parang dalawang beses na to kay Luke just for this game na buhay pa rin after so many attempts from the other team na bigyan siya. Minsan nakakasira yun ng plano. Yung akala nila bawas na sana yung other team pero hindi pa pala. Kiboy! Ay!
Naku naman, si Joking ka na nakuha doon and eto na Avengers Unite pero hindi na ipipilit Balik ng agad. Egypt dahil delikato din. Balik. Wala eh. Ang malungkot doon, kailangan din talaga bumalik ni Speedy kasi Harris yung lane na iniwan niya. Kung kapag nawala siya dyan, mga 10 to 20 seconds, ubus talaga yung yung turret shields, yung turret energy. So talagang hindi pa magagamit ang husto dito yung chip. Mamaya sa league game yan, malaking problema yan yung lineup nila with the chip. Pero as of right now, nag-i-enjoy yung Indonesia kasi lamang na lamang yung kanilang heroes pagdating sa early game. Oo, hindi na pinapalaro si Jockey. Laging iniikot na nila kay Boy. Kasi alam nila yung potential pagka nag-diversion yung yung Louie and even Albert ay hayahay na rin yung buhay doon sa jungle ni Kenji. Pero si Kenji makakakuha ng kill against Luke. Nabigyan na finally si Kuya Luke doon sa may bottom lane. Yeah. Yung focus din kasi ng Indonesia, parang sobrang attentive nila dito sa may middle lane. Gusto nila i-pressure si Jockey dito and mamapatay nga siya ni Albert. Tulad sinabi mo kanina, very stable mage si Jockey kung may game. Ang problema kasi ngayon, wala siyang game. Diamond Force, ginamit ni Chewe, Maro. Makakapaglabas ng portal pero mamamatay pa naman yung chip. Chewe! Purify, okay. Okay, ginamit yung Blazing Duet at nakakaltukan dito si Speedy pero ginamit yung Heavy Spin para kay Alpo. Meron pa paghikop. Papasok si Kenji, nahanap niya si CW. CW is down. At ang magiging trade ay ang kanyang buhay. So, yun pala yung gustong gawin dito ng Egypt na later on with this Joy. Dediretso lang dun sa mga damage dealers ng Indonesia. Pero hindi pa sapat yung kanilang sustain dahil Indonesia dediretso dito sa turtle objective. Macro lang sabi ng Indonesia. Chewe, medyo napaasim doon sa middle lane and alam naman natin ang problema ng isang Harit laban sa Joy. Pag nag-pop na yung electrifying beats, parang wala ka rin choice, lalo kapag wala ka pang Summon Force. Hindi talaga kaya ilaban yon. Pero medyo weird din yung pagpasok ni Speedy roon with the Blazing Duet. Kung naghintay siya ng konti, baka nakakuha siya ng mas maraming kill. Dahil nabatukan nga siya kagad ni Albert pa rin na rin ni Luke, so nawala kagad yung buhay ni Claude. And ipitin na nila yung top lane. May portal in just a bit. Uy! Kiboy! Grabe na baka ni Kiboy dun sa may BMI pero sa ilalim ng Torres, Kiboy makakakuha ng damage. Kiboy, buhay pa rin. Si Maro ang nandito sa may itaas. Sama na rin si Jockey. So patay pa rin si Speedy at nakita pumasok sa teleportation. Sa diversion pala. Ay hindi, sa Don't Run. Nagkalituhan. Nalito ka na kung aling ginamit doon. Yung Hilda lumusot din, sinundan niya yung Joy, wala siyang HP. Kumbaga yung laban nila sa baba, dinala nila sa ibang lugar. Pero patay pa rin siya kay Kenji. So kahit paano nakakakuha naman ng konting momentum dito yung Joy. Pero yung Harith, Chantel, lumalaking problema lang for Egypt. Kasi kahit 0-1-4 si Chewe dito, again, yung mid-game power spike na napakataas. Pero hindi rin pwedeng maging happy-happy lang ang Indonesia kasi kahit paano masakit na rin si Kenji. Ramdam mo yun, yung dalawang mga dash niya against Suns, parang naging kalahati agad yung buhay. Siguro more on space na lang for Speedy para mapalit yung mapa ng Indonesia kasi as long as ganito yung itsura ng sitwasyon in terms of map control, mahirapan talaga yung Egypt to go for a counterplay. Yun na naman si Kiboy. Ang kalasag ni Kiboy ay ginagamit niya para talagang ma-zone out ang mga players dito ng Egypt. Kaya nakita na ni Jockey na nandito ulit si Kiboy. Parang nangyari na to kanina. Ibibigay ko na lang may middle lane. Ito yung part na na medyo malungkot kapag may Louie ka, yung hindi mo magamit. And ngayon, kitang-kita naman yung disparity ng gold pagdating sa mga core members. 1,000 para kay Albert, halos 2,000 para kay actually baliktad, 2,000 para kay Albert and 1,000 kay Chewe. So malaki din talaga yung kalamangan dito ng Indonesia. Again, very similar to what happened in the first series, pero portal ginamit na ni Chip. And na-zone lang sila nung reload manipulation. Naiwan din si Kenji. Kaya naman nakakaltukan si Kuya Kenji. Pero space yata yun for Speedy para makapag-clear na minion wave doon sa may bandang ibaba. Pero dadating na anytime si Luke at makakasalubong pa mga players dito ng Egypt. So Maro ang haharap against Albert and even Kiboy. We have the minion wave para sa Indonesia. Maro is down. At mega kill na nga si Sans with his Eve. So 11-4 is our score. Almost 8 minutes para sa ating laban. Ang laki sana yung duality kaso wala talagang damage. Ready na ako mag-react kanina kaso parang biglang na-remind yung Egypt na kulang din talaga yung kanilang pang follow-up dito. Even if makahanap sila ng potential set
kailangan very disastrous for Indonesia kasi as it stands right now, parang kaya nila tangkihin lahat ng gandang tulak. Wala kay Kiboy, na-force out yung flicker ni Alpha, pero si Luke, yung finish lahat, pero Kiboy! Kiboy! Ang set up din ni Explosion! Diretso lang dito ni Kiboy and even Torres sa may gitna ay masira na rin ng Indonesia. Grabe si Kiboy, midnight Tigrill. Parang natatimingan niya na every time na may malaking or feeling nila may malaking team fight, available lagi yung flicker niya. Yung hindi inaantay na cooldown. Galing. Tsaka ano talaga, very clutch and also ang maganda ron, synchronized with Sans. Kasi pag flicker niya, lumabas ka agad yung real world manipulation. So alam mong plinano na pag-usapan na may nakatingin, may hahanap ng set and ready mag-engage yung Indonesia. Very big team fight para sa kanila. 9k gold lead ngayon, nasa harap sila ng Lord. This is gonna be hard for Egypt to contest and I don't think it's actually wise kasi baka mamaya habulin lang sila papunta ng base ay ng Askiboy. O naku, nahuli na naman si Kenji. So ito na yung sinasabing contest. Parang hindi na nga yata gagawin dito na Egypt. Look at Albert and even Kiboy again stopping Maro para yun sa ating laban. And si Alpha din, may kita ni Luke. Habang space na naman para kay Speedy. Parang yun natang gusto gawin dito ni Egypt. More on space. Oh, okay. Walang damage, boss. Kulang. Pero Tori nga, Tori per Speedy, I think since this is just the first Lord, ay sinabi siguro ng Egypt na kaya naman pang depensahan. Ang tanong, kaya ba talaga? Lalo dito sa Lord Push na to, magkakaroon na naman ng flicker si Kiboy. So be on the lookout for the flicker implosion mula dito sa roamer ng Indonesia. And Albert also having a fantastic time on the Suyu. And nabuo na yung Holy Crystal mula dito kay Chewe. So massive Sakit na damage. Magic damage coming out from the Harith. Oo, sobrang sakit na yan. Tsaka, wala talaga silang pang-hold. Parang gusto mangyari ito for Alpha. Maipit niya na agad is CW. Pero take note, with this Lord, meron pang purify si CW. And Lord nga iladaan dito sa may middle lane. We have players from Indonesia also na ready anytime na pumasok. At maganda yung minion wave flow. Si Maro ay nandito na rin. Ginamit agad yung real world manipulation. And si Luke, medyo mga lahat yung buhay. Pero Torres sa gitna ay masisira na. Grabe, talagang hindi kahit yung Suyo hindi kaya ng Joy. And si Chewe pumapasok na. Hindi niya mapatay sa Alpha pero ubus na yung outer towers ng Egypt dito. Bottom lane na lang yung natitira actually. Pero may mga Lord Wave pang papasok siya, Tel. Oo nga parang masira na rin yata yung Tori sa may bottom lane anytime. Merong flicker si Kiboy May flicker si Kiboy and look at Alpha from the back. Ay, dediretso gamit ang kanya heavy spin. Flicker din na gamit na. Meron mga pa-vacuum dito para kay Joki pero grabe yung minion wave. Medyo makapal. Ang bit-bit ng Indonesia. Explosion play na naman para dito kay Kiboy. Kiboy, Spicy Boy and Indonesia wins the series. What? What's that, Kiboy? 4-man implosion. Grabe, second skill into implosion. Hindi na nakita yon ng Egypt. Pero si Kiboy sabi niya, kitang-kita ko yan. Para